Matapos ang PhilHealth, nahak din ang isang sistema ng Philippine Statistics Authority o PSA. Madamay kaya rito yung ating National ID System. Saksi si Chino Gaston. Kailangan nyo ba ng kopya ng birth certificate, marriage certificate, death certificate at iba pang dokumento? O nag-a-apply ka ba ng National ID? Takbuhan para riyan ang Philippine Statistics Authority o PSA. Bukod sa taga-ingat ng mga personal data ng mga Pilipino, ito rin ang nag-uulat ng estado ng populasyon, lagay ng ekonomiya, bilang ng mga manggagawa at iba pang impormasyon tungkol sa bansa. Pero maging PSA, na-hack. Sabi ng ahensya noong Sabado, October 7, may nag-post sa social media tungkol sa umano'y data leak mula sa system na PSA ang namamahala. Agad daw silang nag-imbestiga at nakipag-ugnayan sa mga otoridad. At lumabas na apektado ang kanilang Community-Based Monitoring System o CBMS. Inaalam pa raw nila kung anong personal data sa CBMS ang na-leak, pero di raw nadamay ang National ID System. Ang practice namin dito is that naka-separate talaga siya. They are on a separate data center, yung PhilHealth and also the civil registry data. Mas naghigpit na raw ang PSA para matiyak na ligtas ang kanilang mga system at database. Lumabas ang ulat ng PSA hack ngayong hindi pa humuhupa ang issue sa naunang data breach sa PhilHealth. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ng PhilHealth na matapos i-shutdown ng kanilang sistema para resolbahin ang dinanas nilang hacking, unti-unti raw ibinabalik sa normal ang kanilang mga system sa pagproseso ng claims dahil isa-isa raw sinasailalim sa vulnerability test. The system on the processing of claims is being turned on gradually. So there are at least 6 regions right now which are already processing claims. We target that at the end of this week, Madam Chairperson, all regions will be able to process and pay claims. My training as in Futures Thinking tells us that this will happen. Huwag na tayong magulat. We have to be prepared. Ano yung action plan natin? Ano yung mga contingencies? Una naman ang Department of Information and Communications Technology, lumalabas na expired na ang maraming security application sa mga ahensya, hindi lang PhilHealth. Nag-expire yung mga licenses on cybersecurity, on firewall, or antivirus noong Abril sa PhilHealth. Marami ho tayong mga ganong mag-expire rin itong darating na taon. Sabi ng grupong Scamwatch Pilipinas, kung makuha ang inyong personal information gaya ng phone number, pwede na itong gamitin sa pag-access ng inyong social media accounts at mula roon, manghingi ng pera sa mga kaanak at kaibigan. For scenario, na-expose na yung data natin, wala na tayong magagawa. So, pangalawang scenario, gagawin ng mga scammers, gagamitin tong mga ID na to. So, kukuha ng identity theft. Oo, identity theft. Ang pangatlong scenario, pwede gawin tong pang-blackmail sa atin. Pwede pag-extort, tatawagan yung mga kaibigan natin o kamag-anak natin, ay si Art na disgrasya, di ba? Ito yung nakatira sa ganitong address. Kaya laging payo ng mga eksperto, mag-ingat sa online transactions gaya ng pag-scan ng mga QR code at pag-input ng mga impormasyon sa mga website. Regular ding magpalit ng mga password para di mabiktima ng mga online scam. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.